Ako si Rhea. Nagtatrabaho ako sa Steel Asia mula pa noong 2005 bilang isang engineer. Ang Steel Asia Manufacturing Corporation ang pinakamalaking supplier ng mga steel rebar sa bansa. Dahil sa kaliwat kanang pagpapatayo ng mga gusali dito sa atin, tumaas ang pangangailangan ng bakal sa bansa. Patuloy ang operasyon ng Steel Asia hindi lamang sa Luzon, kundi pati na rin sa Visayas at Mindanao para matugunan ang pangangailangang ito. Bukod sa makapag-supply ng sapat na bakal sa ating bansa, gusto din naming magkaroon ng tinatawag na sustainable development na kasama ang buong komunidad. This project has a lot of things to do, especially on improvements to your LGUs. Let's talk about two items. Firstly, the revenues, the taxes that accrues to the city worker. Then secondly, or I think it's co-equal to the first, the employment. There were some resistance because of something that they're thinking about which did not happen in this establishment. Masaya kasi nakatulong sila sa bayan natin, lalo na sa barangay. Kasi nung una talaga, yung ulitin ko, yung employment. At least mga 90 to 95% mga tao na nanirahan dito, doon na nakatrabaho sa Steel Asia. Mayroon kaming mga medical mission at nakabigay din sila sa mga street lighting. Mayroon ngang adopt the river program na linisin ang river. Ang isa po maganda rin po rito sa Steel Asia, meron po kaming sa barangay na tinatawag po natin na daycare center. Mga last week po, meron rin po kooperatiba kasi ang mga empleyado rito. Para po sa mga empleyado na sila, meron po sila parang tulong-tulungan, impukan ng kanilang pananalapi. Meron po sila naging excess na budget. Nakaisip po ang grupo po ng kooperatiba nila na tumulong po sa bahay pari sa aming barangay. Yung pong nakita po natin, kailangan po nila ng plastic mini playground po para po sa bata. At ganoon din po yung isang aircon po na Condura 2.5 ang lakas po niya, ng lamig niya. Ibinigay po niya, in-award po ng kooperatiba ng Steel Asia. Tumulong po ang Steel Asia na mapagandang po ang aming daanan. Kasi po nung dati, sa inabutan ko po, talagang ang daanan po namin dyan, talagang sasabihin natin parang daang kalabaw lang po. Malaki po yung nasasakupan nila. So ang ginagawa po nila doon sa nasasakupan nila, talagang nagtanim po sila ng mga puno sa paligid nila, sa pader po nila ng Steel Asia. Nagtayo po sila ng mga punudan para ibig sabihin maging parang yung press na press. Thankful talaga kasi unang-unang malaki yung nagawa na to sa buhay ko. And then yung sa mga kasamahan ko, kung ikukumpara mo talaga sa ibang kumpanya, kung aalis ka dito, makakalampas na lang pag nag-abroad ka. Nagtagal po ako dito kasi marami akong nakikitang makapagpapaganda ng buhay ko dito. Isa na po dito yung sweldo. Pangalawa po yung medical nila. Importante din sa Steel Asia ang paggamit ng state-of-the-art na teknolohiya na hindi makasasama sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. 15-20 years ago, wala namang magandang technology na in-introduce sa steel industry. So, kapag ang mga tao tinanong mo, steel mill, ano makikita mo? Ang sasabihin niyan, mausok, madumi, maingay, malikabok. Pero sa ngayon po, ang Pilipinas kayang bumili ng technology. Sa akin po, dahil nagtrabaho na rin ako sa iba't ibang bansa na ganitong planta, ito po isa sa pinaka-the best na nahawakan kong planta in terms of technology. Ang isa pong pinaka-modernong features ng Davao plant is the technology of its control. Kasi before,
it will happen, yung problema, sasabihin na sa'yo. Sasabihin din sa'yo kung ano yung posibleng solution. And of course, the location, kung saan siya. Heating pa lang, kung maganda yung combustion mo, konti yung scales, so malinis yung bakal mo. And then, doon sa settings ng machines mo, kung bago at rigid yung makina, madaling i-adjust, mas precise yung sizes nung bakal, mas madali siyang i-control. And since na sa control technology, maganda siya, bago, lahat ng parameters nakikita. Ang machines po ay galing ng Italy. It was made in Italy. And even the control technology. When we look at the documents, when we look at their application, there's a very, very significant feature in the products they're going to produce. It's the only product that will pass the PSI international standard. Now, if you get your product now and you compare it to the iron bars you purchase from the hardware, especially those from China, you can really see the difference. You can bend the steel bars you buy from the local hardwares, but if you buy steel bars from here, you can really see how hard and sturdy these steel bars are. Before clearance was given, everything is checked whether the conditions are followed, and I'm certain that things were followed because we have also strict regulations here in Davao City. Whether you like it or not, if there's development, there will be impact to the environment. But it's just a matter of proper management of the impact, mitigating the impact, and invoking the corporate social responsibility of the plant, of the company. It was 2012, and during the approval, establishment of the steel plant, I was then the Committee on Environment, and one of the approval conditions that I set for the approval of this plant was the establishment or the come up with the carbon sink management plan. And I know that Mayor really is he's happy that Davao City was selected as one of the places that itong planta na ito ilagay. In fact, one of the ni Mayor Rudy Duterte is to really lahat daw ng steel making in the whole Philippines ibalik. Yun ang sabi niya. So he really approves of that steel making plant. I'm part of the MMT of the company, multi-partite monitoring team of the company created by the government agency for the company. In its totality, the existence of the new car manufacturing industry incorporated there is of good use for the community and for the development of our nation, or in particular in Cebu. They are treating their workers well, and they are particular in their security in the plant. There are not much complaint about the pollution. The managers inside are also careful in monitoring the emission of their smoke. There is no waste going out from the plant. They contain it inside and they have instruments to do it. Ang Plaridel Works ay ang pampitong planta ng Steel Asia. Kapag nagawa na, ito'y magiging isa sa mga pinakamodernong rebar manufacturing mills sa buong mundo. Sisiguraduhin nito ang mahusay at produktibong paggawa, kaligtasan ng mga manggagawa, at pagpapahalaga sa kalikasan sa paggamit ng mga eco-friendly na pamamaraan. Ang worst na pwedeng mangyari, agawan mo ng tubig yung community dahil yung commitment mo na gumamit ng recycled water, hindi mo nagawa. Pero pagka dumating yon, masyadong nakakahiya dahil meron kang commitment sa community, may commitment ka sa mga tao, may commitment ka sa gobyerno. Ang po dito, ang main source ng tubig namin is rain water. Since na meron kaming water harvesting facility,
Ang more than 90% ng ginagamit namin tubig galing sa ulan. Hindi kami nag-extract sa lupa. Kami po ang Steel Asia, eksperto sa industriyang ito at patuloy na binibigyan ng halaga ang kalikasan at komunidad na kasama namin sa pagtaas ng kalidad ng bakal, na tanging kaagapay naman sa pag-unlad ng ating bayan. Raise the bar!